May mga signs na ang unbeliever o ang believer ay parang unbeliever pa. Kalabitin mo yung katabi, sabi mo, ikaw talagang pag-uusapan ngayon. Number one, na ang isang believer ay parang unbeliever, mas attracted pa raw sa gamit, sa gadget, kaysa growth or sa anything about God. Hello? Pangalawa, kating-katiraw ang paa sa lakwatsa, pero layong-layo sa church, lalo na kung pagod na. Christian yan. Pangalawa na parang unbeliever pa unbeliever, excited at passionate sa deals, pera, bagong friends, pero habang nagtatagal, bagot na bagot sa life group at sa church. Pangapat, na parang unbeliever, antok na antok daw sa devotion, pero gising na gising sa cellphone. Sabi mo sa iyong katabi, parang ikaw yan. Panglima, parang mayroong ganito to. Madaling makakita ng mali ng churchmates niya habang super patient sa clients niya. Okay. Panganim, ayaw pag-usapan ng Lord pero interested malaman ang future at career niya. Kaya umaasa na lang sa bulang kristal. Amen? Pangpito, hindi na nagpipray publicly sa food. Sana mayroong ganyan. Alam na raw ni Lord ang heart niya. You know what I mean, Lord? In Jesus' name. Amen? May pera daw sa lakwatsa, pero walang pamasahe papuntang life group o ng church. Amen? Ang bait daw sa unbeliever, pero critic na critic sa mga believer. Hello? Last, labas ang pera pag barkada at gimmick. Reklamo pag may bayad sa mga gawain. Sabihin mo sa iyong katabi, ikaw talaga yan. Praise God. Isang pinakamalakas na palakpak. Hallelujah, hallelujah. Ito yung huling Friday ko mga kapatid dito sa Doha. Ako ay pupunta ng buwan, mga kapatid. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Ito yung pinakamahabang bakasyon ko bilang isang OFW. Namamlan siya ng damit. Nagpapatuyo ng mga sinampay. Naglilinis ng bahay. Pag hindi nasatisfied yung amo ko, sermon dito, sermon doon. Diba? Habang mamlansya ako, tumutuloy yung luha ko, mga patid. Homesick na ako sa aking bayang sinalangan. Grabe pala. Ngayon ko na-realize ang buhay ninyo. Amen? Natataranta akong gumising ng umaga dahil yung alaga ko, mga kapatid, kasi pag hindi ko ginawa yun, wala akong sweldo. Pero baliktad ata, pag nandito ako, wala akong pera. Sa Pilipinas ako, may pera ako eh. Amen? Parang pag tinignan ko, parang gusto kong bumili yan, pero psst. Sa Pilipinas, pag nagustuhan ko, bayaran ko yan. Amen. Alam ni Pastor Arnel yan. Praise the Lord. Yun. Maganda yung ko natin. Kapalan nyo ng konti para magandang pakinggan. Praise God. Sana magkita tayo, mapatid, sa General Conference this coming May, yung mga uuwi. At ang good news, mapatid, ang UPC Philippines ay nag-i-expand ng worldwide mission, hindi lang sa Pilipinas, kundi buong mundo. Ang UPC ay magpapadala ng mga pastors, missionaries, mga kapatid, para sa mga iba-ibang bansa. Hindi tayo sakop ng UPC International, tayo po ay United Pentecostal Church worldwide. Pwedeng mission, pwede ring international, mga kapatid. So salamat sa ating Panginoon, magandang vision natin. Ang sabi ng ating General Superintendent, you are scattered, but yet you are sent by God. Amen.
Napakaganda. Kahit saan ka magpunta, Pilipino kahit saan. At ang Panginoon, unti-unti nagsasarado ang pintuan ng mga Amerikano. Unti-unti nagsasarado ang pintuan ng mga Koreano. Sila na magpapadala ng mga missionaries. Pero ngayon, puro Pilipino na ang pinapadala ng Panginoon. Ang Pinoy kasi madaling mag-adapt ng culture. Amen? Madaling matutong salita ng ibang lahi. Pagkausap mo, parang hindi siya banyaga sa ibang lahi. Madali tayong maka-adapt. Tama po ba yun? Amen? Kaya yan ang gusto ng Panginoon sa atin. Alam nyo, ang bansa natin, sorry sa term, parang hindi mo may pagmamalaki kapag lumabas ka ng bansa. Pero proud tayo na Pilipino tayo. Pero pag pinag-usapan ng government natin, parang hindi ka proud. Nakaw dito, nakaw doon, nakaw dito, nakaw doon. Sa barangay pa lang, sabi ng aking hipag, presyo ng upright na aircon, 200,000. Napakatindi. Magkano ko dyan? Yung mga ganong salita. Pero salamat sa Panginoon, may plano talaga ang Panginoon. Sabi mo sa iyong katabi, baka isang araw pipiliin ka ng Diyos. Praise the Lord. Amen. Lahat ng mainitin ng ulo, magsabing praise the Lord. Hallelujah. Tumaitang lahat. Hindi na ako magsasalita ng napakatagal. Gusto ko lang magkwento sa inyo ng puso sa puso. Alam nyo, ang church, dapat talaga direktahan ang mga salita. Amen. Jonah chapter 1, verse 1 up to 3. Ang sabi nito, and the Lord give this message to Jonah, son of Amittai. Get up and go to the great city of Nineveh. Announce my judgment against it, because I have seen how wicked its people are. But Jonah got up and went in the opposite direction to get away from the Lord. He went down to the port of Joppa, and where he found a ship leaving for Tarshish, he bought a ticket and went on board, hoping to escape from the Lord by sailing to Tarshish. Ano bang nasa utak ni Jonah? Kung titingnan natin itong mamang ito, mga kapatid, malinaw ang instruction ng Diyos. Pumunta ka doon. Sabihan mo sila. Parang ganito. Pumunta siya, pero iba ang sinakyan niya. Hello? Parang pinakilig ka, pero hindi ka ginawa. May mga ganyan, mga kapatid, sabi mo sa iyong katabi, parang ikaw yan. Naniniwala ba kayo na running from God never leads to freedom? Men, salamat Panginoon sa salita mo. I-bless mo ito, Panginoon. Kausapin mo kami ng masinsinan. In Jesus' name we pray. Amen. Isang malakas na palakpak sa Panginoon. You may now be seated. Minsan daw akala natin kapag tumatakbo tayo, palayo sa Diyos, makakahinga tayo ng maluwag. Akala natin doon matatapos ang bigat ng pinagdaraanan natin, ang mga sakit ng damdamin natin, pero mas nagiging magulo ang sitwasyon ng lahat. Remember, brothers and sisters, tayo po ay property ng Panginoon. Amen? Hindi tayo hinahabol daw ng Diyos para parusahan, kundi para mahalin ng ating Panginoon. At kapag tayo patuloy na lumalayo sa Diyos, para nating sinasabing kaya ko nang mag-isa at hindi ko na kailangan ang Diyos. Ang bagyo daw ay yung mga gabing tahimik, pero ikaw ay umiiyak ng palihim. Yun ang mga bagyo. At kahit anong takbo mo, kahit anong ingay o distraction, hindi siya napupunan.
Ang masakit daw, alam mo sa sarili mo na may kulang, at kahit anong takbo mo, kahit anong ingay, parang hindi napupunuan. Praise the Lord. Kaya ang sabi nga, tama na, umuwi ka na. Ang big idea ito ay ganito. You can run from God's will, but you cannot outrun God's presence. Maraming taong ganyan. Umiiwas sa tawag ng Diyos. Dahil ang Diyos daw ay hindi lang nasa ibang direksyon o isang direksyon. God is everywhere. Kahit tumakbo ka palayo sa kanyang plano, kasama mo pa rin ang ating Panginoon. Naghihintay, nagbabantay, at handang salubungin ka kapag napapagod ka na. Ngayong umagang ito, gusto kong pag-usapan natin yung title na nagsasabing On the Road to Tarshish. Isang malakas na palagpak sa Panginoon. May mga pagkakataon sa buhay natin na tinatakbuhan natin ang calling ng Panginoon. Alam natin ang tawag, alam natin ang utos, pero mas pinipili pa rin nating sumakay sa barkong papalayo sa gusto natin mapuntahan o gusto ng Diyos natin mapuntahan. Tandaan nyo guys, hindi lahat ng biyahe ay kalooban ng Diyos. Hindi lahat ng bukas na pinto ay tama. Minsan, hindi naman tayo tumatanggi ng direkta raw. Pero, minsan sinasabi natin, Lord, ayaw ko. At sinasabi rin natin, Lord, mamaya na lang. O ang pinaka-worst ay, Lord, ibang direction na lang. At ito yung exactly what happened to Jonah. Yan ang ating pag-uusapan sa ngayon. Amen? Anong utos ng Diyos sa kanya? Now the word of the Lord came to Jonah. Arise, go to Nineveh. But Jonah rose to flee to Tarshish from the presence of the Lord. God said, Nineveh. Jonah said, Tarshish. Gaano magkalayo ang Tarshish at saka Nineveh? Mamaya ipapakita ko sa inyo kung gaano kalayo ang tinakbuhan ni Jonah. Kapag tumatakbo tayo palayo sa tawag ng Diyos, hindi tayo napupunta sa magandang lugar, kundi sa mas magulong lugar. Parang sa pamilya, pag ayaw mong solvehin ang problema, lalong lumalala ang problema. Sa trabaho, pag alam mong may dapat kang gawin na tama, pero mas pinili mo ang madali, konsensya ang kalaban mo. Sa ministry, kapag tinatanggihan mo ang tawag ng Diyos dahil sa takot or insecurity, hindi nawawala ang tawag, ikaw lang ang napapagod sa kaiiwas. Kalabitin mo ang iyong tabi, sana all. Man, isang malakas na palakpak sa Diyos. May dalawang magkaibigan na habang sila ay naglalakbay sa kagubatan, bigla silang nasalubong ng isang gutom na leon. Ang sabi ng kanyang kaibigan na isa, ang sabi niya, Jonathan, huwag kang kikilos. Titigan mo yung leon at hindi kanya sasakmalin. Talaga, Brother Jay? Pero ang sabi ni Jonathan ay ganito, ang problema ko lang, pre, kaya sabi ni Brother Jay, may nabasa akong libro na kapag ka nakasalubong ka ng leon at tinitigan mo sa mata, hindi kanya sasakmalin. Sabi ni Jonathan, talaga? Maniwala ka. Pero ang worry ni Jonathan ay ito.
Brother Jay, sabi niya, nabasa kaya ng leon din na kapag tinitigan natin siya sa mata, hindi tayo sasakmalin. Sa buhay, tandaan niyo itong baigi, lahat ng enemy natin, huwag natin i-underestimate. Dahil madaya, nakakaloka, mapatid, ang kaaway natin. Yung deception, akala mo'y tama, pero mali pala. Isang malakas na palakpak kay Lord. Amen? Mahirap tanggihan ang kalooban ng Panginoon, parang yung dalawang magkaibigan. Umalis, pagkatapos, hindi sinunod ang Diyos. Ang sabi ng Panginoon sa isang tao, sinabi ni King Solomon, nakalimutan ko ang pangalan niya, dahil siya ay nagkasala sa hari, bilang parusa, house arrest ka. Hindi ka pwedeng lumabas ng Israel, hanggang dyan ka na lang sa bahay. Ang sabi ng tao, mga kapatid, dahil sa yung tao na bumato, sumalubong kay David, na nagmumura kay David, pero ang sabi ni Solomon, ang parusa sa iyo, house arrest lang. Pero, sa oras na lumabas ka na wala akong kinalaman, mamamatay ka. Lumipas ang mga taon, yung dalawang alipin ng taong ito, tumakbo kay Haring Akis, lumabas ng Israel, dahil ang taong ito hindi nagustuhan ng kanyang pamalakad. Ang sabi ng taong ito, saan sila nagpunta? Tumawag kasi yung contact niya sa lugar. Nag-email sa kanya, nandito yung dalawang alipin mo. Nag-email siya, kapatid. O di kaya nag-Zoom meeting sila. Nag-group chat sila, ang daming kumontak sa kanya. Sabi niya, problema ito. Sabi niya, pakihanda nga yung BMW ko. So, nakalimutan niya na may kasunduan sila ng hari. Pumunta sa roon, mapatid, kinuha niya muli. Sabi niya, you can run, but you cannot hide. Noong mabalitaan ng hari, pinatawag siya muli. Nakalimutan mo na ba ang kasunduan natin? Dahil sa ginawa mo, inilagay mo sa isang masalimuot na sitwasyon ng buhay mo. Pinarusahan siya ng kamatayan. Brothers and sisters, pag ang Diyos ang nagsasalita sa atin, huwag natin baliwalain dahil mangyayari ito sa takdang panahon. Isang malakas na palakpak kay Lord, mapatid. Number one, God's call is clear, but our heart can still resist. Ang sabi ng Panginoon, the word of the Lord came to Jonah, dumating. Pag tinignan mo yung hermeneutical insight, Jonah was not confused. The call was clear, direct and authoritative. Bangon! Pumunta ka roon. Hindi nakikiusap ang Diyos, inutusan siya. Lahat tayo inuutusan ng Panginoon, clear, maliwanag na maliwanag, at maganda ang direktiba ng Panginoon. Sa Hebrew word, yung salitang the word of the Lord came implies divine initiative. God starts the conversation. Pero minsan, tingnan natin maigi. Clarity does not guarantee obedience. Maraming ganyang klaseng Christian. Malinaw na malinaw ang utos, pero pilit pa rin inaayawan ang kalooban ng Panginoon. Hindi lahat ng disobedience ay dahil sa kakulangan ng kaalaman. Minsan, alam natin ang will ni Lord, ayaw lang natin itong gawin. Halimbawa, sa relasyon, sabi mo sa katabi mo, best, kapit,
Si pastor, papatamaan ka mo. Sabi mo, kapit. Sa relasyon, mga kapatid, alam mong mali, ipinipilit mo pa rin. Hindi lahat ng pagtibok ng puso, kalooban ni Lord. Huwag niyong ipaglaban ang mali. Kahit anong gawin nyo na itama, sa harapan ng Diyos, mali pa rin yan. Minsan alam natin ang will na ng Panginoon, ayaw lang natin gawin. Halimbawa, God calls you to forgive, pero mas pinili mo ang bitterness. Bes, hanggat nakatayo ang building na ito, yung galit ko sa kanya, ay lapida pa. Hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya. Pero, pag nag-worship sa Lord, kay buti mo, Panginoon. Ano pa? God calls you to serve, pero mas priority ang comfort. God calls you to speak truth, pero mas pinili mo ang silence. Dahil nahihiya ka. Alam niyo bang sa mundong ito, marami ang nagmamarch sa papuntang impyerno, pero anong ginagawa niyo? Alam niyo guys, ang buhay natin, naglalakbay lang tayo. Isang araw, darating ang punto, mga kapatid, na may i-stop ang history ng buhay natin. Thank you, Lord. Ang sabi niyang, knowing God's will is useless if we refuse to walk in it. Kapag puro ka kwento, wala kang kwenta. Sabi mo sa iyong katabi, wala kang kwenta. Pwede mong kilala ang kalooban ng Diyos, marunong sa Bible, aktibo sa church, pero kung hindi mo naman isinasabuhay, walang bunga ang kaalaman. Ang galing mo sa cell group, memoryado mo ang banal na kasulatan, pero ang buhay mo binabasa ng iba. Alam niyo yung illustration ko nung una? Di ba? Ang sabi ko, yung kamay nyo, ilagay nyo sa inyong mga baba. Pero sumunod kayong lahat sa akin. Dahil mas pinipili o sinusundan ng tao kung anong nakikita kaysa yung sinasabi. Brad, punta tayong church, maganda roon. Nagbabago ng buhay ang Panginoon. Pero, nakakaloka mga kapatid, ang buhay niya hindi panglangit. James chapter 1 verse 22. But be ye doers of the word, and not hearers only, dahil dinadaya mo raw ang iyong sarili. Parang ganito, alam mo ang tamang daan, pero ayaw mong lakaran. May mapa ka, pero ayaw mong gumalaw. Alam mong papasok ng langit, pero ayaw mong gawin ang pagpasok sa langit. Katulad ni Jonah. Alam ni Jonah ang utos ng Diyos, pero tumakbo siya. Kaya naging problema ang kaalaman na hindi sinasabayan ng pagsunod. Maraming ganyang klaseng tao ngayon. Christian ako, tumatawag sa Diyos. Pero ang sabi ng Bible, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa langit. Isang malakas na palakpak kay Lord. Kapag puro tayo kwento, wala kang kwenta. Kung lagi ka lang magsasalita o nagkikwento at hindi kumikilos at nagagawa ang inasahan sa iyo, parang walang silbi o halaga ang ginagawa mo. Mga kapatid, langit ang pinag-uusapan natin, hindi yung buhay lang ng OFW. Pag nag-invite ka, tandaan nyo maigi, siguraduhin mong nakikita sa buhay natin. Alam nyo, pag inalaw ng Diyos ang trials na nagkakagulo ang simbahan, that's time na ang Panginoon proud na sa isang simbahan. Bakit alam ng Diyos, kaya nyo nang gumalaw.
Amen? Pero pag walang nangyari, mga kapatid, yung kapag puro ka kwento, parang plans without action, parang TikTok scroll lang daw. Wala lang. Hello? Puro ka kwento ng goals mo, pero parang wifi na walang signal, wala ring kwenta. Mga kapatid, malapit na ang ating Panginoon. Isang malakas na palakpak kay Lord. Ang sabi ng aking lolo, mga kapatid, si John Newton, sorry nabura dyan. Si John Newton ay pinanganak bilang isang kabataan, mga kapatid. Itong taong ito, nabuhay sa karahasan dahil naging siya, mga kapatid, kasama sa paglalayag. Iniwasan ang salita ng ating Panginoon mula sa isang taong walang magandang reputasyon dahil sa pagkalipin, naging simbolo siya ng pagbabago at spiritual na inspiration. Sa kaiiwas niya, nakilala niya ang Panginoon. Alam niyo guys, habang umiiwas ka sa tawag ng Panginoon, hindi ka pwedeng makalayo dahil sinusundan ka ng ating Panginoon. Hello? Anong nangyari, mga kapatid? Ang taong ito ay na-convert sa Panginoon. May mga kwento, mga kapatid, na mga taong tumalikod sa Diyos. Si Mark ay Kristiyano mula sa pagkabata. Aktibo raw siya sa church at ministry. At kilala sa pagiging mabait at responsable. Pero nung pumasok siya sa college, nakilala niya ang kanyang mga barkada, nakalimutan niya ang kanyang commitment, unti-unti niyang binabaliwala ang prayer meeting at Bible study. Tumigil na rin sa pag-attend ng church activities. Sinunod niya ang kagustuhan ng sarili. Umiwas sa disiplina ng Panginoon. Alam niyo, sa simula, maganda, masaya, nakakawala ng stress o pressure. Pero kalaunan, unti-unti siyang nawalan ng direksyon sa buhay. Naging stress-prone siya, mga kapatid, at nagkaroon ng problema sa relationships at academics. Pakiramdam niya, kahit may lahat ng bagay, kulang siya ng kapayapaan. Alam niyo, mga kapatid, tayo sa panahon natin ngayon, ligligan tayo ngayon. Hindi natin alam kung kailan babalik ang Diyos. Dalawa lang natin pinaghahandaan kamatayan at saka rapture. Yung nasubukan ni Sister Vance, nasubukan ko rin pero mas mataas yung blessing kay Sister Vance. Pag tumaas ang BP mo, kasama ang nervyos. Alam nyo, kahit maganda ang BP mo, masama ang BP mo, may nervyos pa rin. Ang mahalaga, kasama natin ang ating Panginoon. Isang pinakamalakas na palakpak kay Lord. Pangalawa, mapatid, Tarshish represents escape, not destination. Ang Tarshish daw, mapatid, ay pinakamalayong lugar. Noong sa panahon ni Jonah, opposite direction of Nineveh, so ito. Saan bang banda ang Tarshish? Yun ay nakabase raw malayong malayo from Israel papunta ng Spain. Napakalayo. Saan ang Nineveh? Malapit lang. Yan ay papunta sa Mosul, Iraq. Silangan mula sa Israel. Gaano kalayo ang Tarshish sa Nineveh? 3,000 kilometer or higit pa. Baliktad ang sitwasyon. May mga taong mas pinipili pa nilang magpakalayo sa Diyos kaysa lumapit sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Bakit mahalaga ang kwento ni Jonas? Hindi lang daw basta lumayo si Jonas. Sinadya niyang pumunta sa pinakamabaliktad at pinakamalayong lugar na alam niya. Anong ibig sabihin? Hindi lang siya umiiwas sa utos ng Diyos. Tumatakas siya ng todo. Ilan sa atin
ang tinatawag na ng Panginoon. Sa mga mare, sabihin mo, kausap ka ng ating Panginoon. Ang Tarsis daw is not just a place, it's a heart posture. Hindi lang ito mga kapatid, isang lugar lang, pero ito dahil sa puso natin. Ang modern Tarsis natin ay katulad ng career over calling. Hello? Relationship over righteousness. Success without surrender. And religion without repentance. Maraming Kristiyano ngayon, gusto lang sumamba, pero ayaw pag-usapan ng buhay. At maraming simbahan ngayon na hindi pinakikialaman ng buhay, basta't magsimba kayo. Let's love one another. Hindi mahalaga kung sino ka. Tama? Sige, maglasing ka, mambabae ka, manlalaki ka, ano pa, mapatid. Gawin mo lahat. Ayaw ko narinig nyo na ito. Isang lalaki ang nabunggo na matay. Pagdating doon, sa langit, sabi ni San Pedro, hindi ka pwede rito. Makasalanan ka. Sa impyerno ka. Pagbaba niya ng impyerno, sinalubong siya, mga kapatid, ni Lucifer. Doon pa lang sa airport, naka-red carpet ang tao. Wow! Ano ba itong lugar ito? Impyerno ito. Lahat ng sumalubong sa kanya, gaganda ng mga attire. Lahat ng babae doon, sexy. Lahat ng inumin nandun na. Sabi niya, ang ganda pala ng impyerno ah. Ang sabi ng tao, Sir, buo ang loob ko, sa impyerno na ako titira. Ang sabi ni Lucifer ito, bro, hindi pa pwede. Hindi ka pa residente. Tourist ka pa lang. Kung gusto mong maging residente ng impyerno, bumalik ka doon sa mundo, gawin mo lahat ng kasalanan, lahat ng uri ng kapabuyan, gawin mo lahat. Sabi niya, simple lang naman ang qualification para maging impyerno citizen ako. Ginawa niya, noong uupirahan na siya ng imbalsamador, bigla siya sabi niya, wait! Nagising siya, nagbihis siya, excited siyang umuwi ng bahay, bumili ng beer, ng alak, ng gin, pumasok sa mga nightclub, ng bisyo, lahat ng kasamaan ginawa niya. Sabi niya, kailan mataliin ko ang ganda ng impyerno. Naging basaguloro siya, hanggang sa nabaril siya, patay siya. Sabi niya, eksakto. Sabi mo sa iyong katabi, eksakto. Pagdating niya sa impyerno, mapatay, excited siya. Bit-bit niya yung kanyang mga requirements, passport niya, mga papers niya, mapatid. Sinabi niya, Sir, ito na po lahat. Pero teka, sabi niya, ba't parang ibang lugar? Ang sumalubong sa kanya, mga pangit na tao, may mga buntot, may iitim, mapatid, may pakpak, may apoy, tapos wala na yung magagandang mga beach na nakita niya. Hindi niya na nakita yung magandang mga tanawin sa Bendo Mall. Lahat, mga kapatid, wala na. Sabi niya, pupunta na ba ako ng impyerno? Ang sabi ni Lucifer na ito na ang impyerno. Sabi niya, Sir, teka, nung unang punta ko rito, ang ganda ng lugar, carpeted. May mga bullet train pa. Sabi ni Lucifer, alam mo Brad, tourist ka pa lang noon. Di ba ang mga turista pag dumalaw yan sa mga bansa, ang pinupuntahan lang, kung may mga tourist guide, yung mga magagandang tanawin. Magagandang tourist spot. Sa Pilipinas, noong panahon ni Marcos, kapag kami dumadalaw, mapatid ng mga leaders na iba-ibang bansa, lahat ng squatter area, mapatid, ay pinatatakpan niya, pinapipinturuhan niya na napakaganda. Pero ang kabila noon, mga kapatid, may nagsasaksakan, may nagbabarilan, may naghihitit ng marijuana, kung saan-saan. Pagdating doon, sabi niya, welcome to impyerno. Mga kapatid, tandaan niyo maigi,
pag sumuway tayo sa kalooban ng Diyos, alam natin kung saan tayo pupunta. Palagpakan natin si Lord, mga kapatid. Tarsus represents escape. Para daw taong naka-Google Maps pero ayaw sundin ang road. Every road, lalong tumatagal ang biyahe, dahil hindi naman mali ang GPS, ang problema, ayaw makinig ng driver. Meron lang ang GPS eh. Parang kami ni Mrs. Mapatid, parang ito yung dinadaanan natin. Saan ako pupunta? Natataranta asawa ko. Sundin mo yung GPS. Ang application ko ay ganito. Tanungin mo ang iyong sarili honestly. What is my Tarsus right now? Saan ako tumatakbo instead of trusting God? Saan ako pupunta? Amen? Tingnan nyo maigi, mapatid, ang senaryo. Ito ang sanang Navy. Malapit lang. Pero ang Tarsus na pinuntahan ay sobrang layo. Sabi mo sa iyong katabi, baka napapalayo ka na, bes. Hindi lahat daw ng paglalakbay ay kalooban ng Diyos. May mga biyahe na pinasimulan ng takot, hindi ng pananampalataya. Nung tumawag ang Diyos, hindi tumanggi sa Jonas, tumayo siya agad. Pero tumakas siya. Di ba ganyan tayo minsan sa buhay natin? Kapag hindi mo kayang sundin ang tawag ng Diyos, gagawa ka ng lugar na tatawagin mong Tarsus sa buhay mo. Ilan dito ang mga taong napunta ng church, pero nakita, ganito pala ang papuntang langit. Pakiusap ko naman sa ibang mga kapatiran. Ang church ay papasok ng langit. Huwag kayong magsusuot ng parang mga mukhang kulto. Mahaba nga ang buhok, hindi nagsusuklay. Ang buhok parang ang lakas ng bagyo sa loob ng simbahan. Lalo ngayon nakaputi kayo, pero plansyahin nyo naman, huwag namang gusot-gusot. Tapos Mariosep, mga kapatid, mga sapatos natin, lagyan nyo ng mga pakintab naman, hindi yung galing ka ng trabaho. Tingnan nyo kapag kami in-invite kang bisita, mga pasyonista, pagdating dito, ganito ba ako? Tumutukoy ako sa mga babae. Amen? Huwag kayong matulog sa church dahil hindi ito hotel para matulog kayo. Hello? Pag pumasok kayo sa church, dapat ang church, pintuan ng langit. Kung lahat ng dadatan niya, lakasimangot. Ano kaya maging itsura ng langit? Palagay nyo, pag may visit, 5 to 7 minutes, nakapag-desisyon na siya kung babalik pa siya o hindi na ACF Church. Kaya dapat maging friendly tayo. Pag may bisita, natataranta tayo, mapatid, dapat inirepresent natin ang langit. Hindi ka nag-represent ng mga kulto, mga kapatid. Hindi ko naman sinasabi, sorry kasi last ko na ito, mga kapatid, baka okay na. Mga babae sa atin, huwag kayong magdamit ng sobrang halos winawarisan nyo ang kalsada. Ano ba, may sagala ba? Mga kapatid, lagi-laging linggo-linggo may sagala. Pero hindi ko sinasabing ganyan kayo, mga kapatid. Maraming ganyang klaseng Kristiyano. Tarsus is a place of disobedience. Tumakas si Jonah palayo sa presensya ng Panginoon. Tandaan nyo hindi aksidente ang Tarsus. Ito ay sinadyang direksyon. Pag ikaw ay lumayo sa Diyos, hindi pagkakamali. Pinlano mong lumayo sa Diyos. Kalabitin mo yung katabi. Delikado ka, bro. Ang katotohanan daw ito, hindi mo maaring sawayin ng Diyos at manatiling payapa ang kaluluwa mo. Mukhang ligtas ang Tarsus, may barko,
may pamasahe, may plano, pero habang papalayo ka sa Diyos, papalapit ng papalapit ang bagyo sa buhay mo. Saan ka tatakas? Tingnan nga, mag-usap tayo ng masinsinan. Dalawa lang ang Diyos. Diyos ng langit, Diyos ng kadiliman. Sino ang pipiliin mo? Ang Panginoon o ang demonyo? Hindi, piliin mong dalawa para ligtas. Malakas ka sa langit, malakas ka sa impyerno. Sabi ng Bible, mapatid, you cannot serve two masters at the same time. Isa lang, siloso ang Panginoon. Pwede bang dalawa ang asawa mo? Sa kanila, pwede. Tarsus promises relief but produces storms. Pag pinili mo ang Tarsus, mga kapatid, delikado siya. Mukhang ligtas ang Tarsus daw, pero papalayo siya ng papalayo sa harapan ng Panginoon. Ang Tarsus ay nagbibigay ng pansamantalang ginhawa, pero pangmatagalang bagyo. Ang kasalanan, hindi lang masarap, sobrang sarap. Pero ang kapalit, delikado. Ang kapayapaan na wala sa kalooban ng Diyos ay huwad. Parang mapayapa ka, pero ang totoo niyan, mapatid, yan ay hindi totoo. Pangatlo, Tarsus affects others, not just you. Pag tumakas ka sa Panginoon, hindi lang ikaw ang parurusahan ng Diyos, kasama ng buong pamilya mo. Nung nagkasala si David, ang sabi niya, Lord, baka pwedeng ako na lang ang... Kami natataranta, ikaw, relax na relax. Akin lang to. Baka may kasalanan ka. Ang kagandahan kay Jonah, hindi niya ipinagtanggol ang kanyang sarili. Anong sabi niya? Simple lang, sir, ako ang may kasalanan. Huwag niyo nang itapon yung mga kargamento na pinag-ipunan ng 10 taon ng mga tao. Ako ang itapon nyo, hihinto ang bagyo. Sabi ng kapitan, boys, tapon nyo siya. Alam niyo si Jonah, ito kagandahan kay Jonah, kaya niyang ibigay ang kanyang buhay, alam niya kasi nagkasala sa harapan ng Panginoon. Brothers and sisters, pag kasalanan mo, huwag mo nang ipagtanggol sa harapan ng ating Panginoon. Aminin mo, sabi mo, Lord, kasalanan ko. Tingnan niyo, ang pagtakas daw ng isa ay nagiging bagyo ng marami. Sa loob ng church, isa lang magkasala sa inyo, apektado ang buong simbahan. Ganda ng fellowship, pero ang pastor na nalangin, bakit parang may bagyo? Dahil mayroong isa sa inyo ang nagtatago ng kasalanan galing doon sa kanilang kaaway, sa ikan. Mayroon siyang kinuha, mga kapatid. Kumuha siya ng GPS. Itinago sa ilalim ng kanyang tulda. Nung nakita na natalo ang Israel sa labanan, idinibil ng Diyos kay Joshua, mayroong isa sa mga tao mo ang nagtatago ng kasalanan. Ito ang babala ko sa inyo. Kahit anong tago mo sa kasalanan mo, ibubulgar yan ng Diyos. Palakpakan natin si Lord, mapatid. Pag mali ang direction mo, may matadamay. Cell group leader, mga leaders ng church, mga members ng church. Pag may kasalanan ka, ihayag mo na. Amen? Hindi lahat ng nararamdaman mo kalooban ni Lord. Hindi lahat ng may dimple kalooban ni Lord. Mapatid, dapat ang piliin nyo yung forever na ibibigay sa inyo, ang Diyos ang nagsabing, siya ang forever mo. Tigilan na natin yung pagiging okay lang ba, Pastor? Ha? Tarsus is never the final word. Kahit nasa Tarsus ang direksyon mo, nasa Diyos pa rin ang huling salita. Ginamit niya ang bagyo, ang isda, at ang biyaya upang ibalik si Jonas.
Alam nyo, kapag ka ang Diyos hindi siya nagpapadala, nag-aalaw siya ng mga pagsubok sa loob ng simbahan para yanigin muli ang simbahan. Alam nyo, sa pamilya natin, pag nagkakagulo ang buong pamilya natin, may gustong minsay ang ating Panginoon. Pag may problema kayo sa loob ng simbahan, sa trabaho nyo, sa church, huwag yung nagwawala ka na. Dapat ikaw ay manatiling magsabi, Lord, ano ba ang gusto mo sa akin? Dapat yung mga tanong natin na why? Di ba? Brothers and sisters, don't die in your why. Huwag mong hayaan mamatay ka sa tanong ng tanong. Dapat instead of why, sabi mo, Lord, what now? Lord, anong gagawin ko ngayon? Sa buhay natin, marami tayong tanong sa harapan ng Panginoon. Pero minsan, ang kasalanan, hindi lahat ng problema, karamdaman, pagsubok ay galing sa demonyo. Minsan, galing din sa mga pagkakamali natin. Hello? Nasaan ka? Saan ka pa pupunta ngayon? Tarshish o Nineveh? Ang Tarshish ay pagtakas, hindi destinasyon. Ang Nineveh ay mahirap, pero naroon ang kalooban ng Panginoon. Kung pagod ka na sa bagyo, panahon na para bumalik ka. Bumaba ka ng barko at bumalik at tumawag sa ating Panginoon. Brothers and sisters, anong magagawa mo best pag nagka-problema ka? Iiyak ka ng iiyak. Di ba? Lahat, pagdating mo sa church, inaaway mo pa yung ibang membro. Dahil may problema ka, nang dadamay ka pa, best. Sabi mo sa iyong katabi, walang damay-damay. Minsan kasi pag may problema tayo, mainit ang ulo natin, nadadamay ang iba. On the road to Tarshish. Next, mapatid, you can run from God's will, but not from God's presence. Sabi niya, from the presence of the Lord, tumakas siya. Pwede mo raw tanggihan ang utos ng Diyos, pero hindi mo siya kayang takasan. God is everywhere. Ang God's will, ang plano, ang tawag, ang utos ng Diyos para sa iyo. Pero pwede mo lang itong iwasan, ipagpaliban o tanggihan. Pero ang presensya ng Diyos, hindi mo kayang takasan. Katulad ni Jonah, tumakbo siya palayo sa utos ng Diyos, pero kasama pa rin niya ang Diyos sa barko, sa bagyo, at kahit sa loob ng isda. Alam ni Jonah, alam ni Jonah, nung sinabi niya, itapon niyo ko, alam ni Jonah na ililigtas siya ng Panginoon. Gaano kalakas ang fighting spirit ni Jonah na hindi niya inisip mamamatay siya. Nasa gitna sila ng karagatan. Pero ang Diyos nagpadala ng submarine, mga kapatid. Pagtapon kay Jonah, bumukas yung submarino. Nandun siya sa loob. Grabe ang Panginoon, di ba? Nasa Bible ba yung pastor? Akin lang yun, mga kapatid. Sarili kong version yan. Ang Diyos, pag inamin pong mali ka, Brother Edwin, yun ang gustong-gusto ng Panginoon eh. Yung umaamin tayo sa ating mga kasalanan. Pag tinawag ka ng pastor sa counseling, mga kapatid, huwag ka nang mag-isip na kailangan may 10 akong pandepensa sa lahat ng tanong ni pastor. Step number 1, number 2, number 3, number 4. Kaya ngayon 2 namatay na doktor at saka isang abogado. Pagharap ng doktor, saglit lang, pumasok sa langit. Nung yung abogado, mga kapatid, ang pinatawag, 4 na oras na, hindi pa rin tapos. Ang sabi ng doktor, bro, ba't ang tagal mo sa akin hindi? O nga, doon ako nagtataka eh. Sabi ng abogado, ano ba tinanong sa'yo? Sabi ng doktor, tinanong ako kung nagkasala ako, makasalanan ko. Sinabi ko, oo. At nag-repent ako. Ay ikaw, tinanong din ako eh. O sinabi ko, pero, ayon sa nasusulat. Article 1, Section 3. Hindi ako basta-basta aamin, dapat may protocol. Dapat may basihan ang hatol ng Diyos. Alam niyo kung minsan para tayong mga abogado, imbes na umamin agad kung ano-ano pang mga depensa ang gagawin natin. Palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Sabi ng Psalms 139 verse 7 up to 8, where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence?
If I go up to the heavens, you are there. If I make my bed in the depths, you are there. Kahit saan ako magpunta, sa CR, sa bathroom, sa sulok ng bahay, sa ilalim ng lupa, nandiyan ka. Saan ka pupunta, bes? Sige nga, ber. Mayroon bang Diyos na ganyan? Tandaan nyo, mapatid kung kaya nyo ipagpalit ang Diyos sa boyfriend nyo, sa negosyo nyo, sa relationship nyo, siguraduhin nyo ang ipagpapalit nyo sa Diyos ay kaya rin magbigay ng buhay na walang hanggan. Pag ipinagpalit mo ang Diyos, Brother Jay, sa trabaho mo, siguraduhin mo ng trabaho mo ay walang hanggang magbibigay sa iyo ng kaligayahan. Pero wala tayong matatagpuan sa mundong ganyan. Amen ba? Isang malakas na palakpak sa Panginoon. Pwede raw natin labanan ang kanyang kalooban, pero hindi natin pwedeng takasan ang kanyang presensya. Verse 3, but Jonah ran away from the presence of the Lord. Jonah heard God clearly, yet chose to run God's will. Mas pinili niyang lumayo sa harapan ng ating Panginoon. Huwag na tayong magpakahirap, mapatid. Diba? Katulad daw yan ng ini-ignore natin ang GPS. Ang direksyon malinaw, pero ang pinili mo, ibang landas. Nakakalungkot na sabihin niyang ganyan sa atin. Ang sabi ni Charles Spurgeon na ganito, mapatid, God's will is not an itinerary we choose, but a path we are called to follow. Hindi ang inilista ng mga itinerary mo na susundin mo, kundi yung buhay na gusto mong tahakin. Ang kalooban ng Diyos, hindi lang basta pinipili natin, ayon sa gusto natin, kundi isang tawag na dapat natin sundin. At ang pagsunod dito ay mas mahalaga kaysa paggawa ng sariling plano. Amen? Sino rito hindi kinabahan kapag future ang pinag-uusapan? Nag-asawa ko, 36 na. Pag 36 ka na, kabado ka na. Tama? Tama? Hoy! Tama? Kala nyo, mainitin ang ulo ko eh. Pero sabi ko, Lord, 36 na ako. Diba? Sa lalaki, kinakabahan kapag ganyan na edad. Sino ritong binatang 36 na? Line of 3, taas ang kamay, huwag kayo matakot, mapatid. Liars go to hell. Diba? 36, 35. Brother Joe, ilang taong ka na, Brother Joe? Brother Joe, liars go to hell. Ha? 39, may asawa ka na, wala pa? Huwag kang matakot, bro. Marami pang darating dyan. Amen? Nandyan lang yan sa tabi-tabi. Ang inaantay lang ng Diyos, kumurot ka ng konti ng kabutihan at katapatan. Amen? Huwag kang magtago ng lihim na buhay sa harapan ng ating Panginoon. Kahit anong gawin niyong tago sa harapan ng Diyos, makikita at ibubulgar ng ating Panginoon yan. Lahat ng kasalanang tinatago, isang araw ibubulgar ng ating Panginoon. Amen? Ipinapaalala raw ng buhay ay higit sa sariling desisyon. May gabay na mas mataas kaysa sa atin. Now, tanungin mo ang sarili mo, nadidili ko ba ang pagsunod dahil sa kalooban ko? Alam nyo, paminsan-minsan nagsisimba ka, paminsan-minsan hindi. God's presence cannot be escaped. Even in rebellion, ang Diyos ay laging nandyan. Verse 4, then the Lord sent a great wind on the sea. Nakarescue agad ang ating Panginoon. Pag ang Diyos tinawag ka at nag-iiba ka ng direksyon, agad-agad mga kapatid, nagsisend siya ng email sa kanyang mga angel. Tingnan niyo siya. Mabilis ang Panginoon ngayon. Hello? Katulad daw ng isang batang nag-run away sa tahanan. Pero ang pag-ibig ng kanyang mga magulang, kahit saan siya magpunta, nandiyan pa rin. Alam nyo, may kasabihan tayo, kayang tiisin ng anak ang magulang, pero ang magulang,
hindi kayang tiisin ang kanilang mga anak. Kahit may mga sungay na tayo. Tingnan mo yung ulo ng katabi mo kung gaano kahaba. Tingnan tayo, ganun yung kung ano. Pag yan ay hindi na umaabot sa tuktok, mga kapatid, mahaba ng sungay niyan. A.W. Tozer, ang sabi niya, God is everywhere, but not everywhere welcome. Instead of asking, where is God? Ask yourself now, am I acknowledging God, where am I? Sinasabi mo sa Panginoon, Lord, nasaan na ba ako? Mga kapatid, hindi pa tapos ang ating kwento ng buhay natin. Isang araw, lahat ng ginawa nyo, iyahayag sa publiko. Kayo mga ginagawa nyong lihim, akala nyo tapos na? One day, mga kapatid. Man. Next, God sends storms not to destroy, but to redirect. Amen? Ang bagyo ay hindi nangyari ng walang dahilan. Ito ay may layunin ng ating Panginoon. The same God who calls also corrects. Ang parehong Diyos daw na tumatawag sa atin ay siya rin nagtutuwid. Alam nyo, ang Panginoon mabait. Super bait ang ating Panginoon. Walang gustong mapahamak sa atin. Brothers and sisters, kumusta ang paglalakbay mo sa Tarsis? Sa aking conclusion ay ito. Tignan natin yung Filipino delay culture. Yung salitang mamaya na lang. Tama? Mamaya na lang. Di ba? Kultura natin yan. Mamaya na ako aalis. Mamaya na ako magbabago. Mamaya na ako maglilingkod kay Lord. Pero ang totoo daw, yung mamaya na, minsan ay never na. Mamaya na, Lord. Parang jeep na punong-puno na, pero pilit mo pa rin isinisiksik ang sarili mo sa loob. Anong koneksyon kay Jonah? Hindi tumanggi si Jonah ng harapan. Tumayo siya, pero sa maling direksyon. Tandaan nyo, delayed obedience is Filipino-style disobedience. Tingnan mo yung katabi. Kurutin mo ng konti ang katabi mo. Kurut-kurut. Ano bang Tarsis, mapatid? Sa Filipino culture. Ang Filipino Tarsis ay probinsya muna o abroad na lang pag nagkakaroon ng problema. Anong ibig sabihin? Marami daw sa atin kapag nahihirapan ang sitwasyon, ang sagot agad ay, unang-una, uuwi muna ako ng probinsya. Ano pa? Mag-a-abroad na lang ako. Ano pa? Lilipat na lang ako ng ibang church. Ano pa? Bago na lang. Pabago-bago, walang nasisimulan. Walang masama sa probinsya o abroad. Pero kung tinatakbuhan mo ang calling ni God, kahit nasa Canada ka, Qatar, Abu Dhabi ka, Tarsis pa rin yun. Tinakasan mo ang ating Panginoon. Isang malakas na palakpak kay Lord. Ang tao kapag tumatakas sa Diyos, nagiging masama ang kanyang sitwasyon. Hindi masusolusyonan ng bagong lugar ang lumang disobedience. Kahit saan ka magpunta. Alam mo, Brother Jay, takasan mo ang problema. Kahit saan ka magpunta, susundan ka niya. Solvin niyo ang problema. Huwag kayong umalis ng church. Habang kayo sinusubok, lalo kayong magpakatatag sa church. Huwag kayong tumakas palabas ng church kasi sa loob ng church, ligtas ka. Sa labas ng church, mapatid, delikado ka. Ano ba ang joke sa Filipino culture? Alam niyo, sumakay ka ng bus or jeep nang mali ang signage. Pagsakay mo, mapatid, bigla mong na-realize, papuntang Cubao, yung pupuntahan mo, pero ang signage pala, papuntang Fairview. Naranasan nyo na ba yun? Hello? Sa umpisa, tahimik ka muna. Nag-iisip ka. Sunod, bigla mo isipin, ay mali. Di ba? Mali ata. Pero minsan, imbes na bumaba agad daw, iisipin pa rin natin, baka naman iikot siya. Filipino culture. Hello?
Mas madali ang bumaba agad sa maling jeep kaysa hintay mong mapalayo ka pa. Alam nyo, bes, kapag ka mali, stop. Kapag ka alam mo na hindi yan direksyon kalooban ng Diyos, balik ka, huminto ka, bumalik ka. Huwag kang magpakalayo-layo. Ano pa yung salitang down, 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 Filipino reality? Maraming buhay ang nasira hindi dahil sa biglaang kasalanan, kundi dahil sa paunti-unting pagbabago. Una, absent sa prayer meeting. Pangalawa, absent sa Friday or Sunday service. Tapos, ito na magiging kanyang kalagayan. Okay naman kahit minsan. Last, hindi na ako magsisimba. Unti-unti. Ang kasalanan, bigyan ko idea, sa lalaki, nagsisimula yan sa tapik-tapik. Saan nagsimula yan? Pa-like and share sa babaeng tinatarget mo. Laging ikaw, nakakasampung thumbs up ka. Nag-send ka ng mga 1,000 emoji na naka-smile. Sunod yan, mapatid, binabati mo na siya. Sunod yan, tinatapik-tapik mo na. Saan nagsisimula? Ang pagbagsak ng isang Christian, nagsisimula yan sa maliit. Parang bahalag sa barangay, hindi biglaan, unti-unti, hanggang abot tuhod na. Tandaan nyo maigi, mapatid, disobedient never stays small. Sa umpisa, Sister May, maliit lang. Pag nasimulan nyo ang kasalanan, uulit-ulitin nyo na ang kasalanan. Ang demonyo magsasabi ng ganito, walang makakaalam, atin-atin lang. Ano, Brother Edwin? Sabi ng demonyo, walang makakaalam, atin-atin lang. Pero buong baryo nakakaalam na. Ang storms, mapatid, parang bagyo sa Pilipinas. Alam natin mga Pilipino, ang bagyo minsan maaraw sa umaga, baha sa hapon. Kapag may bagyo, walang pinipili yan, mayaman, mahirap, lahat apektado. Pero may warning na ibinibigay muna sa atin. Si Jonah, bago pa lumala ang storm, may pagkakataon si Jonah na bumalik. Pero natulog si Jonah. Bro, kumusta ka? Ilang taong ka na sa abroad? Nasa huli ang pagsisisi. Alam nyo, sabi ko nga kina Pastor Brian, ibigay nyo ang buong potential nyo ng pagpapastor dito sa abroad. Hanggang nandito kayo, yung sakripisyong ginagawa nila, hindi basta-basta, mapatid. Susundo ng kapatiran. Iyahatid yung kapatiran. Magluluto si Sister Joy. Pag alis nila, maghuhugas ng pinggan si Sister Joy. Pag alis ng kapatiran, maglilinis siya ng bahay. Minsan daw, gising ang buong pamilya, pero ikaw lang ang tulog spiritually. Akala mo, okay ka, pero hindi pala. Kumusta ang biyahe mo, bes? Kumusta ang biyahe natin? Nasaan ka na ngayon? Papuntang Jopa? Yung port? Pupunta ka roon, sasakay ka, mapatid, papuntang Nineveh? Saan ba Nineveh? Malapit lang. Saan ang Tarsis? Mula pa papuntang Spain, ayon sa mga maraming Bible scholar. Bakit ka nagpapakalayo-layo? Sarapan ng ating Panginoon. Alam nyo minsan, pag tayo lumalayo, lalo tayo nahihirapan. May mga pitik ang Diyos sa atin na biglaan, bakit ako nagkaganito? Sa konting pagnanakaw ng ating ikapo, akala natin konti lang yun, pero unti-unti binubutas niya ang ating mga bulsa. Sa konting pagkakamali natin, disobedience natin sa harapan ng Diyos, minsan, magigising ka na lang, huli na ang lahat. Like when halimbawa yung pastor sa Mindanao, hindi ko alam kung sino. Narinig ko lang na kwento yan ng mga matatandang pastor.
Sabi niya sa membro, mapatid, kung di dahil sa akin, walang church. Mapatid, kung di dahil sa akin, walang bubong ang church natin. Kung wala ako, wala tayong mic. Kung wala ako, wala tayong drum set. Kung wala ako, hindi kayo malakas. Lagi niya yung pinagmamalaki ang kanyang sarili. Isang araw, saan siya natagpuan? Nandoon sa bundok, nasa loob ng isang pugon, hubutubad, mapatid, punong-puno ng alikabok ang kanyang buong katawan. Ang sabi ng presbyter, bro, pastor, ano nangyari sa'yo? Sabi niya, sir, para akong sinusunog mula ulo hanggang talampakan. Ano ba nang itsura mo? Sinumpa siya ng Diyos. Sabi ni Pastor Nomer, pag faithful ka sa harapan ng Panginoon, tandaan nyo pag matuwid ka sa harapan ng Diyos, kahit hirap na hirap ka, yung bagay na hindi mo hinihingi, ipinagkakaloob ng Diyos. Pag ikaw ay sinasawa o palasaway sa harapan ng ating Panginoon, kahit kasuutan mo pa raw ay huhubarin ng Diyos sa iyo. Basta lang ipakita ng Diyos sa iyo na hindi mo kaya pag wala ang ating Panginoon. Palakpakan natin ng malakas ang ating Panginoon. But the Lord, ang sabi diyan, nagpadala ang Diyos ng malaking bagyo sa dagat. Wow. Alam nyo, kami mag-asawa, kaming pamilya. Siguro sina Pastor Roger, ang lakas-lakas ng pananampalataya. Sino nagsabi sa inyo na hindi kami kinakabahan? Na hindi kami nagkakasakit? Na hindi kami nagugutom? Na umaayaw kami sa alok ninyo na pamirindahin nyo kami doon sa alcohol, kung saan-saan? Tao rin kami katulad nyo. Pag sinabi nyo, Pastor, magkape tayo. Basta less sugar lang. Tao. Kung kayo nakakaramdam ng sakit ng tiyan, nakakaramdam din kami ng sakit ng tiyan. Anong ibig sabihin? Kung anong nararamdaman nyo, nararamdaman namin. Kumusta ang biyahe mo, Bes? Kumusta ngayon? Tumay tayong lahat. Hallelujah, hallelujah. Ngayong araw na ito, alam kong ito po, mga kapatid, ay inyong communion service. Pag sinabing communion service, isa lang ang ibig sabihin yan. Nung sinabi ng Panginoon, kainin nyo ang aking laman, inumin nyo ang aking dugo. Simbolo yan na lahat ng pagdurusa ng Panginoon ay makikisama ka sa Kanya. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bago nyo i-rebuke ang storm ng buhay nyo, sabihin nyo muna, Lord, ano ang gagawin ko?